Hello, ako nga pala si Sister Remy at nandito ako para sa isang mixing live streaming. Actually, hindi na to live, i-replay nyo rin to pag pinanood nyo. At panoorin nyo to mula umpisa hanggang katapusan. Siya nga pala, mayroon akong i-announce din mamaya. Pwedeng within or pwedeng katapusan. So, ang aking i-discuss ngayon ay na-scribe ko noon pa. Pero ang record ay nagawa noong December 26, 2013 at pinangagatang 1 Bereans.12.26.13.amr. Ang title ng topic na to, ang title nito, ang luma at ang bagong tipan at ano bang ang kabanalan sa Diyos. So, ang laman po ng ating topic ay tungkol sa arrangement ng Bibles or ng Bible na hinahawakan natin ngayon. So, magfo-focus lang po tayo sa lumang tipan sa ngayon, pero hanggang New Testament ito. Okay, ang lumang tipan o ang Old Testament ay merong 39 books in total, while yung New Testament ay merong 27 books in total. At yung mga title ng books ng Bible ay merong mga meaning. At yung pagkaka-arrange niya ay hindi basta-basta, or yung pagkaka-compile niya ay merong dahilan din. At merong ibig sabihin yung bawat books. Pero meron lang tayong mga ilan na i-highlight sa discussion or sa topic na to. Start tayo sa lumang tipan. Ang unang books na aking babanggitin ay ang mga Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Itong 5 books na to na na-compile na sinulat ni Moses nung buhay pa siya ay tinatawag nating Pentateuch or the Book of Law o tinatawag ding Torah. At itong first 5 books sinusundan ng mga Hudyo maging ng mga Muslim ngayon. So the rest ng books hindi na sila naniniwala doon. So, kaya Penta, kasi ang ibig sabihin ng Penta ay 5. So, itong 5 books ay Book of Law din. Sa bagong tipan naman, merong Matthew, Mark, Luke, John, na tinatawag naman na 4 Gospels. So, gaya ng sabi ko kanina, dito muna tayo magfo-focus sa Old Testament. So, dito sa Old Testament, sa short history between kay Moses, nung buhay pa siya, hanggang doon sa nagpatuloy na si Joshua. Ang story ng burning bush, nagpunta sila sa Egypt at lumabas na sila sa Egypt. So, si Moses ang ginamit para bumalik ang Israel sa Promised Land. So, sa Egypt to Promised Land, si Joshua na ang nag-continue dahil patay na si Moses. Siyempre, namatay din si Joshua. So, ang kasunod na doon na book na na-compile ay yung Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel. Nung namatay si Joshua, sino yung namuno sa Israel? Hindi mga hari. Wala pang mga hari noon. Wala pa si Solomon, wala pa si David, at wala pa si Saul. Ang tawag sa kanila ay mga judges o mga hukom. Dito sa panahon natin, meron tayong hukom ministry. Ang ating hukom ministry ay hawig din doon sa judges noon, sa Old Testament. Ano ba yung mga judges o mga hukom? Ang mga judges yung nagbibigay ng instruction kung anong gagawin ng mga Israelita o ng mga tao noon. Sa time natin, as a parent, dapat maging judge rin tayo sa ating mga anak. Tinuturuan natin sila kung paano maging fair or how to be fair, how to be open-minded, how to prove all things, and how to execute fair judgment or fair justice. At syempre, nagsisearch din ng truth. Para maging tama yung iyong judgment, kailangan truth, di ba? Pagkatapos ng Judges, sumunod na si Samuel. Si Samuel pala, hindi. So, pagkatapos ng Judges, si Samuel yung pinakahuling judge nung panahon na yon. Humingi ang Israel ng hari. So, mababasa natin sa Old Testament, sa kanyang pagkasunod-sunod ay yung 1st, 2nd Kings at saka yung 1st and 2nd Chronicles. Kapag nakita na natin si Ezra, ibig sabihin, tapos na yung panahon ng mga hari. At may nangyari sa Israel noon. Nilusob sila ng Babylon at nawala yung kingdom nila. Sunod noon ay yung book ng Nehemiah. At si By the way, si Ezra nga pala
at si Nehemiah, sila yung tinatawag nating captivity books. Ibig sabihin na isulat ang book na ito nung nakabalik na ang Israel sa homeland. Nakabalik sila from exile. Sunod sa book natin ay Esther and Job. Si Job, actually, mas nauna pa ito sa Genesis kasi anak siya ni Shem. Pero ang compilation niya, halos nasa gitna na siya ng Old Testament. Sunod kay Job ay yung Psalms. Ito yung collection na kanta ni David at meron pang ibang mga prayers. At syempre yung Proverbs. Ito yung mga wise sayings ni King Solomon. At ang Ecclesiastes, so parang Iglesia. Sunod sa Ecclesiastes ay Songs of Solomon. So mga awit ito ni Solomon. And si Isaiah at si Jeremiah. So, silang dalawa yung ating two major prophets. After ng two major prophets ay Lamentation. So, ito, by the way, itong sinasabi ko, hindi ito yung exact na chronology ng mga pangyayari sa history sa ating makadiyos na paglalakbay sa salita. Pero kasi ang nag-compile ng Bible natin ay mga Katoliko rin naman. Pero si King James, yung translation lang niyang pinakamalapit sa lahat ng net-translate mula sa original text. So, ang pagkakasunod-sunod ko ngayon ay base kung ano yung pagkakasunod-sunod ng arrangement ni Bible natin. So, sunod ay si Lamentation. Sa Tagalog, ito ay panaghoy. Ito yung umiiyak dahil nilusob sila ng Babylon. At si Ezekiel, ito yung meron ng prophecy sa end time kung anong mangyayari pagbalik ni Kristo. Nandito din ang future prophecy ng Israel at isa pa hindi naman natin alam kung ano talaga ang mangyayari sa future. Nandyan din si Daniel, Hosea, at si Joel. Ito yung mga end time prophetic books na maikli na books. At of course, si Amos, Obadiah, Jonah. Mga minor prophets ito, yung time na nakabalik na sila sa exile. Medyo nalilito ako dun sa aking na-scribe. So, pakitanong na lang sa ibang mga elder or pwede nyo akong i-correct dito sa comment. Kasi hindi ko matukoy kung ito bang si Daniel, Hosea, Joel, mga end-time prophetic books. At itong Amos, Obadiah, Jonah ba ang mga minor prophets. So, yung, again, Amos, Obadiah, Jonah, minor prophets, ito yung mga nakabalik na nga sa exile. So, merong mga prophets dito na hindi pa bagsak yung Israel. Halo-halo na kasi itong arrangement. Yung mga messianic groups, iba rin ang arrangement ng kanilang Bible. Pero yung arrangement na natin, meron tayo ngayon na ganyan, katulad ng pagkakasunod-sunod ko, medyo halo-halo. Yung iba dyan is na-exile na, tas yung iba hindi pa na-exile. Next books, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, and Zechariah. Yung Zechariah, tsaka si Haggai, they represents the two prophets sa future in the tribulation period, 7 years tribulation period. Si Haggai and Zechariah, sila yung mga Israelic prophets. Right now, di ba yung Israel parang hindi mo expect na magiging bansa siya ulit. For almost 2,000 years, nawala siya. Hindi siya bansa. Ipapakita ko muna sa inyo yung picture ng last week of Daniel. Sa una yung rapture. And ito, sa nakikita nyong hati, yung first 3.5, tapos yung second 3.5. Sa rapture, yung mangyayari sa mundong ito, kukunin yung mga Christians bago i-judge ang earth. Itong mundo na ito ay papasok sa isang period na for tribulation na after rapture. Talon muna tayo na mabilis sa panahon ni Christ. Sa time ni Christ, pinaprophesy niya may mangyayari sa Israel. Masisira yung templo. Lulusubin kayo kaso ayaw naman nilang makinig sa kanya. So, sa katigasan ng ulo, ayun nga, nilusob sila. So, na-disperse ulit ang mga Israelita o ang mga Hudyo sa iba't ibang part ng mundo. Pero, ang dispersion nila or ang exile nila nung time na to, hindi na ito Babylon, kundi Roman Empire. So, kapag sinabi mong Roman Empire, mas malawak siya kaysa sa Babylon or Babylon Empire. Kumalat sila sa buong mundo.
Year 1948 sila nakabalik as a country. Pero pagbalik nila noong 1948, hindi pa rin nila kilala si Kristo. At ang kanilang paniniwala ay Judaism pa rin. But sometime here in the first week of Daniel, sa first half, yung first 3.5 ng tribulation period, sa last week of Daniel, these two prophets na nirepresent noon ni Haggai and Zechariah, sila yung mag-i-introduce kay Christ sa mga Hudyo. And they will know Christ once again. At ang unang makikinig sa two prophets ay yung 144,000 remnant Jews. I-mention ko rin yung 2 olive trees. Sa Zechariah, may mababasa kang 2 olive trees. Ayan din yung 2 olive trees doon sa Revelation. Sa temple naman, sa Haggai, may pinag-uusapan na temple, yung third temple. Sabi doon, it will be greater than the former temple. That means to say, you're gonna see the rebuilding of the temple. So, mas maganda siya kaysa sa naunang temple, yung third temple. At ang huli nating book sa Old Testament ay ang Malakay. So, si Malakay din yung last prophet. So, yung event na yan, alam na rin natin yan bago pumasok si Kristo. Si Malakay yun. Yung the Old Testament is the period of time bago dumating si Jesus Christ. So, dun muna tayo sa Old Testament na tapos. Sa susunod, yung New Testament natin. So, sana nakinig kayo. So, sana napakinggan nyo yung maiksing napakadaling report na ito dahil ngayon ay magtatanong na ako. So, malalaman ko kung sino nakinig at magre-respond yun ng may points. So, meron akong ibig sabihin kapag napakinggan mo to, ikaw ay mag-PPM sa akin at hihingiin mo ang aking questionnaire at iyong sasagutan bilang leader. So, quiz lang ito ni leader. So, hanggang dito na yung recordings ko. Nag-expect ako ng PM sa ating mga leader bukas. At kailangan nabasa nyo ang puzzle ko doon sa EOD. Okay? So, the only time na kayo ay aking sasagutin na yung question nyo lang sa EOD. Or hindi na intindihan sa EOD. Pero ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay masagutan nyo at makuha nyo sa akin ng questionnaire dahil ito ay nagkakahalaga ng 50 points. Okay, hanggang dun lang. Bye-bye.